Ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin, O Diyos, sa umagang ito. Dalangin po namin na ang iyong salita ang magsilbi naming gabay, O Diyos. Buksan ito ang aming mga spiritual eyes at makita namin ang katotohanan. I-expose mo po, O Diyos, ang lahat ng gawa ng kaaway at panlilinlang, Panginoon. Palayain mo po kami, O Diyos, sa lahat ng kanyang kasinungalingan at mamuhay kami sa katotohanan ng iyong kaligtasan, sa katotohanan ng iyong kabutihang loob, Ama. Sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo, pinagkakatiwala ko po ang lahat, Ama, sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang mag-ingat at gumabay sa amin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Salamat po ng marami. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So, Huwebes na. Huwebes. So, Thursday, no? So, Thursday. So, ano yung Thursday? Uhaw. Uhaw saan? Sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako. Lagi nating i-desire, no? Na ang kanyang mga salita. Never forget to read the Bible. Never forget to meditate it day and night. Amen. Now we are in the last part ng tinatawag nating debate o pagpapaliwanagan sa pagitan ng tatlong kaibigan ni Job at mismong si Job. Nakita natin na mula sa simula ay pinahayag ng banal na kasulatan na si Job ay isang matuwid na tao. Tunay nga na sa bawat araw, pinahayag ng Panginoon ang katotohanan na si Job ay walang kapintasan. Na ang kanyang kahirapan dinaranas ay bunga ng pagsubok sa kanyang pananalig at katapatan sa Diyos. Never forget the strategy of the enemy. Unang-una, gusto niyang galawin ang ating mga properties, ang ating pinanggagalingan ng livelihood, trabaho, and then, ikalawa, yung tinatawag na yung kasama na yung ating pamilya. Now, on the second, pinakita doon kung paano dinalaw ng kaaway ang physical body ni Job. So, nagkaroon siya ng mga bukol-bukol na kumalat sa buong katawan niya. At ang dating karangalan ni Job ay nawala. At mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, nakita natin na wala tumulong sa kanya o sumuporta sa kanya mula sa tunay na mga kaibigan hanggang sa mga kaanak at mahal sa buhay. So, ang sabi ng mga kaibigan ni Job na ang dahilan ng kanyang kahirapan, ng kanyang pagdurusa ay dahil nagkasala si Job at nais nilang paaminin ito. No? Naniniwala sila na naganap ang lahat ng iyon sapagkat pinarurusahan ng Diyos si Job. Minsan sabi nga natin, napakadaling magsabi na kapag meron tayong mga kahirapan, mga trials and suffering, kasalanan ng buong ang dahilan nito. But I tell you, brothers and sisters, very important na pinahayag ng chapter 1 and chapter 2 na si Job ay tunay na matuwid. Now, this is the last. No? Sabi nga, si Eliphaz lang ang sumagot ng mahaba. At ito ang huli, at yung isa sa kanilang kaibigan ay nagdesisyon tumahimik na lamang. And then after this, sabi nga, maririnig na natin ang mahabang litanya ni Job. At ang pinaka-exciting ay ang Panginoon mismo, ang ating Diyos, ang mangungusap kay Job. Siyang magbibigay ng liwanag ng pagkaunawa sa tunay na nagaganap sa buhay ni Job. Amen po ba? So, huwag niyo pong bibitawan ang ating pag-aaral ng kanyang salita sapagkat tunay nga, nandito ang tagumpay. Hallelujah. Nandito ang katapatan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ulitin ko, let's declare sa oras na to, tapat ang Diyos.
No, ilagay niyo po sa inyong sa ating comment section, tapat ang Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako, tapat siya sa kanyang salita, tapat siya sa kanyang pag-ibig, tapat siya na gusto niya na lahat ay magkaroon ng kaligtasan. So, kapatid, ipahayag mo, ipagmalaki mo sa buong mundo, tapat ang ating Diyos. Amen? Isulat nyo, ilagay nyo sa comment section, i-type nyo, tapat ang Diyos. Hallelujah. Now, napakaikli ng kabanatang ito ng chapter 25, 6 na talata. Dito ay sinabi ni Bildad ang patungkol sa kadakilaan ng ating Diyos. Okay? So, simulan na natin. Ito ang sagot ni Bildad. Amen. Ito ang sagot ni Bildad. Napakahaba, pero napakaikli. 1. Verse 2. Makapangyarihan ang Diyos. Dapat siyang katakutan. Nagaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Makapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan niya ay walang katapat na iba. O wala nang mas tataas pa sa ating Diyos na buhay. Wala. Maliban sa Kanya, iisa lang ang ating tunay na Diyos. Siya na may kapangyarihan na magpanatili ng kapayapaan saan niya man naisip. Mga kapatid, sa totoo lang, isa sa pinakakailangan ng mundong ito ay ang kapayapaan. Ang kapayapaang galing sa Diyos. No? Kaya siguro nagagawa ng taong magnakaw sapagkat sa paghahangad niya na magkaroon ng kapayapaan in the future, security, sa kanyang pangangailangan, ang nangyayari, nakakalungkot isipin, gumagawa siya ng ibang pamamaraan. But I tell you, only God can give us the kind of peace, yung tunay na kapayapaan na hindi napuputol at hindi nawawala katulad ng kapayapaan sa mundong ito. Ituloy natin, God is great, makapangyarihan ng Diyos, dapat siyang katakutan. Verse 3, ang mga lingkod niyang anghel ay hindi mabibilang at wala nang higit pa sa kanyang kaningningan, sa kanyang kalwalatian, sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. God is in control. Every authorities, powers under heaven, lahat ng yan ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga natin sa pagkakataong ito na even the devil has no power over God. God has power over all these things, and even the devil is subject to His will. Alam yan ng Diablo. Kaya kapatid, ito ang ating Diyos. Nakakalungkot isipin na kapag merong naganap na himala, ang parangal ay hindi binibigay sa Diyos na tunay na gumawa ng himala. Kaya kapatid, ano man ang mangyari sa inyo, ano man pagpapala ang tanggapin ninyo, ibigay niyo ang kapurihan sa Diyos. Hindi dahil pinag-pray ka ni pastor, hindi si pastor ang sumasagot sa panalangin niyo. Hindi kami ang source ng power, ng healing, ng salvation, ng deliverance. Si God ang Panginoon lang. Purihin ng Panginoon, hallelujah. At pinayag din ni Bildad ang tinatawag nating kasalanan ng tao. Ang pagiging makasalanan, the sinfulness of man. Ang sabi dito sa verse 4, masasabi ba ng tao na siya nga ay matuwid? Gayong walang isinilang na sa daigdig ay malinis. Totoo po yan. Walang tao na isinilang sa mundo na walang kasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan.
Kung lahat ng tao ay makasalanan, ang sabi ng banal na kasulatan, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Kung paano pumasok ang kasalanan sa mundong ito sa pamagitan ng isang lalaki, ang pangalan niya ay Adan. Pumasok din ang kaligtasan sa pamagitan ng isang lalaki, isang tao, at siya'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon ay Diyos. At ang Panginoon ang dumating sa lupa, siya ay tao. Kailangan niya na siya'y mag-anyong tao, isinilang ayon sa proseso ng pagkatao upang magsilbing katubusan natin. Siyang ihahandog para sa ating kapatawaran, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sapagkat hindi kaya ng taong iligtas sa kanya sarili at wala siyang maaring gawin na upang ikaligtas niya. We know that in the Old Testament, people are saved through their righteousness, through their righteous work. No? Sabi nga ng Panginoon, even though these people are not perfect, yung ibang kasalanan ng tao ay hindi niya na binibilang o nire-record. No? Mas marami ang pinatawad ng Diyos kaysa sa mga bagay na kanyang pinarurusahan. Hallelujah. Verse 5, sa paningin nitong Diyos, ang buwan may walang ningning at kabilang na marumi, pati ang mga bituin. Ganito pa ang tao na isa lamang hamak na uod, may halaga kaya siya sa paningin nitong Diyos. Kaya nga minsan nasabi na nga rin ng mga kaibigang ito, na tunay nga ano meron ang tao. Kailangan ba siya ng Diyos? Ano ang mabuting epekto ng tao sa pagka-Diyos ng ating Panginoon? Siya ba'y umaasa sa atin? No. Supposed to be ang Diyos ay Diyos na bago pa nilikha ang tao. At siya'y mananatiling Diyos, sambahin man at hindi ng mga tao. Hallelujah. Kaya kapatid, tunay nga nakakalungkot isipin na ipinahayag dito ni Bildad ang patungkol sa pagiging makasalanan at pagiging marumi ng tao. Ang nakakalungkot, sabi nga natin, sa panahong yon ay walang daan para maligtas ang tao, para magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga dito, ulitin natin, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Okay? Walang sinuman. Ikaw, ako. Verse 24. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, grasya, biyaya, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Dahil sa ating pananalig sa Panginoon, tayo ay naligtas sa talikala ng kasalanan. Verse 25, si Kristo, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo, pag-aalay ng kanyang dugo, ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat nung una, nagtimpi siya at ipinagpaumanin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Kapatid, hindi tayo nalinis sa kasalanan sa pamagitan ng mga gawa. Hindi tayo nalinis sa kasalanan o natubo sa kasalanan sa pamagitan ng relihiyon. Tayo ay lumaya sa kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananalig sa Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya tunay nga, let us enjoy this period of grace. Itong
itong panahon ng tinatawag nating kabutihang loob ng Diyos. Sa mga taong nananalig, tunay nga maranasan natin ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos. At sa mga taong patuloy na tumatanggi sa katotohanan pinapahayag ng banal na kasulatan, nananatili ang puot ng Diyos. Totoo ang sabi ni Bildad na ang lahat ng tayo nagkasala. Pero totoo din na sa ating kasalanan ay merong solusyon, merong sagot. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, malaki o maliit. Ngunit ang kaloob ng Diyos, kaloob, hindi po pinaghirapan, hindi po tayo magbabayad. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Huwag niyo pong kalilimutan ang mga bagay na iyan, na ang kamatayan, ang bunga nito, ang kasalanan, ang bunga nito ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kapatid, yan ang katotohanan na ating narinig. Lahat ng tao ay makasalanan, pero kapatid, mayroong buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 3 verse 7, saan man kayo naroroon mga kapatid, huwag niyo kalilimutan ito. Kaya't gaya na sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako, ang sabi dito, huwag maging matigas ang inyong ulo, verse 8, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Today is the day of your salvation. Today is the day that you will enjoy the presence of God. Minsan nakakalungkot isipin na ang biyaya ng Diyos laging nandyan. Ang kabutihan niya ay nandyan. Ang mga bagay na kailangan natin ay nandyan. Pero nakakalungkot isipin na minsan nagiging huling last card ang Panginoon. Hanggat hindi nagiging cancer ang isang lagnat, hindi dudulog sa Diyos. So, kakalungkot. If only we trust God in every details of our life, na hindi na yan naabot sa matinding kabigatan sa buhay natin. Ano ibig sabihin nun? Kung manatili tayo sa kanyang salita at ang kanyang salita ay nanatili sa atin, tunay nga lahat ng ating pangangailangan na hihilingin sa Diyos sa pangalan ng Panginoon Kristo ay kanya gagawin. Praise God. God is good. Mga kapatid, ano sagot nyo? God is good. Sabi nga si Don Mo, when God is good all the time, but I tell you, when we declare God is good, we declare the greatness of God. God is great. Bakit God is great? Kasi grabe, sa dami ng kasalanan mo, sa dami ng kasalanan ko, pinagpatawad lahat yan ng Diyos. Kinalimutan yan ng Panginoon dahil sa Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Hindi pat napakaganda ng kaligtasan na ating tinanggap at nawa ay malaman ng lahat ng tao sa mundo ang tunay na Diyos na mabuti, makapangyarihan at ang tunay na Panginoon na ating Ama, na ating tagapagligtas. Hallelujah. Kaya kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. God is great. God is great. Kasi hindi, you are paid with a very high cost. Kaya ko sinasabing God is great eh. Ang kabayaran ng kasalanan natin
ay napakalaking halaga. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay laging tapat. Tayo'y manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. Sa kabila ng katotohanan, ang lahat ng tao ay makasalanan, pero katotohanan din, Panginoon, na Ikaw ang tunay na Diyos, ang nagnanais ng kaligtasan sa lahat ng mananalig sa iyo. Dalangin ko po, Diyos, ng pagkaunawa mo ay patuloy na maipahayag sa buong mundo. Dalangin mo po, O Diyos, dalangin po namin, Panginoon, na yung mga lingkod na nakatunghay ngayon at nakikinig sa iyong salita ay maging daluyan. Gamitin mong instrumento para magpahayag ng kabutihan mo at kadakilaan mo sa lahat ng dako sa buong sulok ng mundong ito, Lord, in the name of Jesus. And I pray, Lord, na sino mang magtiwala sa iyo, ang sino mang tumawag sa iyo, ay tunay na maliligtas. Thank you, Father. You are really God and you are great. Sa iyo po ang kapurihan at karangalan sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na nakatunghay sa daily devotion na ito. Hallelujah. Mga kapatid, kahit abutin po tayo ng 66 books ng Biblia at mabasa natin yan from cover to cover, hindi po yung pag-gain ng knowledge ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang marinig mo salita ng Diyos at isagawa mo ito sa iyong buhay. Huwag tayong gumaya sa isang tao na tiningnan ng kanya sarili sa salamin. At pagkatapos, nakalimutan niya kung anong kanyang dapat ayusin o ang kanyang itsura. Sapagkat ang salita ng Diyos ang ating spiritual na salamin na magpapakita sa atin kung anong dapat ayusin at dapat palakasin sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, never ever dare to reject God's word. No? Because the only way is through His word, through the Logos, through Jesus Christ. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come unto the Father but through Him. Hallelujah. So the word, the Logos, at ang salita, no? Praise God for that. So kapatid, continue to meditate the Word of God day and night, no? And wag mong ilayo yan sa iyong bibig, sa iyong puso at isipan, araw-araw. At ang pangako ng Diyos sa tagumpay ay tunay na makakamtan mo. Katulad ng tagumpay na binigay niya kay Joshua. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po, mabuhay tayo sa liwanag at kabutihang loob ng Diyos. Dakila ang ating Diyos.